Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan tayo ng pagtuturo ng ating Panginoon upang malaman natin ang ating gagawin sa pagtupad ng ating misyon. Ngayon ay pinaparangalan natin ang dalawa sa mga espiritual na anak ni Pablo, sina San Timoteo at San Tito. May dalawang opsyon tayo sa unang pagbasa. Pwede tayong mamili. Pareho ay hinango sa sulat pastoral para sa kanilang dalawa. Magkahiwalay na sulat. Ang pagbungad ay pagbati at pagkatapos ay masidhing panghihikayat na gampanan ang kanilang misyon na ipangaral ang mabuting balita. At ang dalawang alagad na ito na parehong naging obispo ay seryosong tinanggap ang kanilang dapat gampanin at inialay nila ang kanilang buhay para sa paghahari ng Diyos na nasa paggabay palagi ni San Pablo. Mahalaga para sa kanila na kaisa sila ng simbahan at ni Pablo na naggagabay din sa kanila para nilang ama at kaibigan. Pinadala ni Jesus sila dala-dalawa sa bawat bayan at pook. Sila'y palaging magkakasama o kaya may kasama. Wala ditong solo flight, walang lumalakad mag-isa. Nagbigay sa mga disipulo ng kapangyarihan laban sa masamang espiritu o maruming espiritu ang kanilang partnership, ang kanilang pakikisa sa kanilang mga partner. Ano ibig sabihin nito? Na ang komunyon ng mga disipulo ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan laban sa naghahangad sa nawasakin ang komunyon. Ang makapangyarihan na nagpapahiwalay sa atin sa ating kapwa. Ang Espiritu Santo palagi ang lumilika ng komunyon at ang dyablo naman ang sumisira nito. Ang salitang diabolos o diabolic originally means he who divides. Ang pagiging disipulo ay kinakailangan palagi ka in communion sa simbahan at sa iyong kapwa. At ito rin na nagpapatunay na sumusunod ka sa Diyos, kaisa mo ang Diyos. At ito ang nagbibigay ng kapangyarihan upang harapin ang kasamaan sa mundo. Ang misyon ng simbahan ay di lang gawain o aktibidad na nagbibigay sa atin ng konsolasyon at kahulugan sa ating buhay. Ito ay proyekto ng Diyos na siyang pinagmumulan. Kasama tayo laban sa pinagmumulan ng kasamaan. Ang bokasyon natin bilang mga nabautismuhan ay nakaugnay palagi kay Kristo, patungo sa pakikipaglaban sa nagdudulot ng kalungkutan sa mundong ito. Para tayo makapagmisyon, kailangan tayo nakaugat palagi kay Kristo. Mga material na pangangailangan, mga teknik, mga struktura ay pangalawa lamang, hindi ito ang mahalaga. Sabi sa Ebanghelyo, huwag silang magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Ang mga bagay na ito ay kumakatawan sa mga suporta na mayroon tayo sa mundong ito. Para maisagawa natin ang misyon, hindi ang mga ito ang mahalaga. Ang instruction na ito ni Jesus, kung titignan natin ay nakagugulat. Kadalasan kapag nagpaplano tayo, at gagawa tayo ng mga pastoral projects, lalo na sa simbahan, ang una nating iniisip ay palagi budget, pera, may budget ba tayo? At iba pang mga material resources, mga pangangailangan natin. Kailangan natin ng mga donors. Ito palagi ang nasa isipan natin. Kaya nga kung ibabatay natin ang ating pamantayan, sa ating pamantayan, si Jesus kumbagay hindi siya mabuting organizer para sa mga pastoral
initiatives natin. Kasi hindi niya iniisip ang mga bagay na ito. Alam niyo, kapag pinadadala ni Jesus tayo sa mission, ang nais niya lamang ay maging misyonero tayo. Hindi na kailangan pa na kargado pa tayo ng mga bagay na inaakala nating pangangailangan para sa misyon. Napakarami nating iniisip. Gusto natin marami tayong bagay. Natatakot tayong mawalan o mangailangan pagdating sa mga pupuntahan natin. At ito ay importante para maging mabuti kang tatay, di ba? O kaya nanay. Ang mahalaga lamang naman ay maging mabuti kang nanay at tatay. Hindi lang may bigay mo o magkaroon ka ng mga material na magagamit para maging magulang. Para makapaglingkod ka rin bilang mabuting pare, pareho din. Kailangan mo lang din naman maging mabuting pari. Ang mga struktura, mga teknik na nakadaragdag, of course, para maging mabuting magulang o lingkod bilang pari ay importante rin. Pero dapat magkaroon muna tayo na kinakailangan na karakter na nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng mga bagay na ito. Ang misyon ay naghahatid ng pagbabago ng puso at nagpapanumbalik sa Diyos sa mga taong tinatagpo natin. Napakagandang mandato binigay sa atin mula kay Jesus. Kung susunod tayo sa kanyang mga instruction, binibigyan tayo ng kapangyarihan laban sa maruming espiritu at mahilom ang sangkatauhan sa sakit na umahadlang upang maging isa tayo sa Diyos at sa kapwa natin. Kaya naman, kay dakila na tinatawag tayo makabahagi sa ating sinasampalatayanan. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon po tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos namang makapangyarihan, alam namin na ang misyong ipalaganap ang mabuting balita ay may kaakibat na pag-uusig, pagdurusa at pagtitiis. Pero umaasa kami at nagtitiwala na bibigyan mo kami ng lakas hanggang huli. Ibibigay mo sa amin ang lahat ng aming pangangailangan upang sundin ang loob mo at malampasan ang anumang pagsubok na aming haharapin. Pagningasin mo ang apoy na iyong pagmamahal sa aming puso para wag kami manghinawa at sa mga taong aming tatagpuin. Lahat na ito inihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.